itong sama ng loob. Sige, buhos Itong mo. isyong ito tungkol dito sa PhilHealth eh. Ito ho yung mga nag-aproba, mga kapatid, ng BICAM report ng GAA 2024 kung saan nakalagay nga yung provision na pinapayagan daw po na kunin ang sinasabing excess fund ng PhilHealth at ilang pang GOCCs gaya po ng PDIC. Nakakatawa nga ito eh, if you recall sa ating pong ginawang mga episode ng Think About It, di ho ba? Nung sila po ay, kumbaga binabakbakan na dito, di nagpa-imbestiga sila sa PhilHealth, tama? Abay silang lahat galit. Silang lahat bagay, nanggagalaiti. Ha? Nanggagalaiti sila. At sinasabi na, bakit daw pinakialaman, etc. Hello? Kayo nag-aproba eh. Alam niyo ho, talagang mga taong ito. Tingin talaga sa mga Pilipino, tanga eh. Anak ka ng poo! Po, hindi ho ba ang inyo pong press release ay kaninyo igagalang yung desisyon at gagawin po noong pa daw po iniutos, ganda ng papogi ninyo, noong pa daw po iniutos ni Pangulong Marcos na ibalik yung PhilHealth Fund. Ano itong kasamang pag-aaral sa motion for reconsideration? Ano yan? Kumbaga, talagang pinag-iisipan po ninyo mag-file pa ng MR dito? Anak ka ng poo! Ay, nung nabasa ko ito, hindi ko malaman kung matatama ka, maiinis ka eh. Hindi nyo patanggap? Yung katotohanan doon sa desisyon ng Supreme Court? Di po ba? Klarong-klaro na po, hindi po ba na ito po ay perang nakalaan sa kalusugan ng mga Pilipino hango sa koleksyon ng mga batas na pinagpapasa nitong mga mambabatas na ito at sakto yung provision kung saan pupunta yung pera. Hindi po ba? At dapat nga daw po hindi kinakalikot yan. Tapos sasabihin nyo, hindi. Posibilidad ng mag-file pa ng motion for reconsideration. Anak ka ng... Sige, so, kamusta naman? Okay naman. Marami pa rin ang mga naguhugas kamay over the weekend. At mga biglang hindi umaamin sa mga nagawa nilang kalokohan noon. Turuan sila. Turuan. Okay. Gusto mo silang buhusan ng tubig para maalala nilang pinagtatanggol nila itong desisyon na ito noon. Ipapaliwanag po natin yan mamaya mga kapatid. Ito hong turuan na nangyayari nga po dito. Sa desisyon ng kataas-tasang hukuman at babasahin din po natin yung actual po no, na kumbaga main decision. Kumbaga ito ho yung meat. Ito ho yung utos mismo ng kataas-tasang hukuman. Bagamat ang tagal nilang nagdesisyon, sige po, thank you na rin. At lumabas din po ang desisyon na ito. Pero sa atin po naman pong pananaw ho lamang personal, ito ho ay double whammy para po sa mga Pilipino. Kung bakit, mamaya po yan. So, yung po lamang unang parte ho nito ay na kumbaga ay nagkaroon na po ng update nga kasi yung una ho nito ay tungkol doon sa hindi pa rin na isasauli sa bayan, sa PhilHealth particularly na 60 billion pesos na kinubra ng national government. So ito ho ang pinakahuling balita po, may kautusan ang Supreme Court na ito isauli po sa PhilHealth. Yun lang po naman portion na iyon sa unahan. Pero basically po, ang ating pinag-uusapan doon, yung pong ating dapat na pagtanggi, yung ating pong dapat na hindi paniniwala sa lagi pong sinasabi ng gobyerno na hindi na ibibigay ang tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan po ng mga proyekto napaka-importante sa kawalan po ng pera. If you also remember itong si Amena Pangandaman sa mga nagdaang pong budget hearing, sinasabi niya na kulang daw po yung pera para po sa edukasyon at kalusugan ng mga Pilipino kasi po walang pera ang gobyerno. On record yan. Kaya mamaya po, tutunghayan po natin muli itong sinasabi nga po ng iba ngayon, sa usapin po nitong pagkubraho nila ng PhilHealth na sila po'y walang kinalaman, kaysa sila po lamang sumunod, etc. Para bagang talagang wala silang partisipasyon dito po sa nangyaring ito. Mamaya, aga-aga ginagalit nyo si... Oo. Sige, okay. Too late the hero ba yung decision?
Pwede na rin, pwede na rin. Oo. Sige. Hindi, kasi nga po, hindi daw ho dapat ulitin pa eh. Yes, yun ang Sige. mahalaga doon. Sige, Oo. okay. So mga kapatid, ito nga pong desisyon ng kataas-taasang hukuman na ating pag-uusapan tungkol po dito po sa pondo ho ng Philippine Health Insurance Corporation. Habang tayo nakantabay po no, sa isa sa mga lumaban para po sa ating kapakanan, mismo nakipagdebate doon sa oral arguments mismo sa kataas-taasang hukuman. Alam niyo ho, sa mga abogado, usually sinasabi nila na ang court, no? Opo, kadalasan, yaang mga yan ay hindi naglalabas ng desisyon na may kasama pong emosyon. Yan. O kaya po naman, alam niyo ho, kumbaga, kung maaari po lamang, naka-focus lamang sila sa kung ano ba yung batas at ano ba ang tamang interpretasyon at ano ba ang ginagawang mga paglabag sa batas. Basically po. Pero sa ilang pong mga piling pagkakataon, naglalabas ng damdamin ang ating mga maestrado. Opo, may mga ganun pong kaisipan na dapat usually doon ka lamang sa facts and the law concerned sa mga isyong pambayan. Basahin lang po ni Baby Girl, hindi mismo ho yung mga kumbaga dispositive position part po no ng desisyon, kung hindi yung pong bahagi na ang sinasabi dito, Filipinos demand better because they are owed better. Much more and far better than what has been delivered, than what we had to make do, than what we had to endure for years. Sabi nga dito, no more. Enough is enough. Ba? May ganon. Basahin mo, Baby Girl. Yes, universal health care may be a dream to most Filipinos for now. But to us, to the government, the leaders, the legislators, and most especially to PhilHealth, it is a mandate. It is a duty. It is a mission. One that leaves no room for discretion. One that cannot be easily trifled with. One that cannot be relegated or switched or exchanged for a different project under the guise of urgency, under the ruse that these projects redound to the health of the people. What use are the roads and the bridges, the infrastructure and the social programs and any other project for that matter, when the people meant to enjoy them are sick and dying? No, our people have waited long enough, suffered long enough, and hoped long enough. No more excuses. No more misdirection of funds and of priorities. The court will not sit idly by, not when the people look and cry to us for help, not when the Constitution charges us to be the singular, indomitable decision. Bastion of our people's rights, this court will not be deaf to the pleas of our people. We will not be blind to their plight, and we certainly will not be callous to their agony. We stand not merely to endure, but to flourish. In every heartbeat, we summon resilience. But we do not romanticize resilience while ignoring the problems that compel us to be resilient. In every breath, we inhale possibility. We reject stagnation. We embrace momentum. With health in our bodies and clarity in our minds, we rise undaunted and unbroken. Now is the time to act, not later, not in the next 10 years, now. FM. Ganda. Ganda, naiintindihan mo ba? Hindi, pakitagalog. Pero ang ganda. Joke lang. Husay. Oo. Ganda. Kung inyo pong maaalala, nahirapan ho naman talaga dito si former Solgen Bernardo Guevara. No? Sa kanyang pagdidepensa po dito sa naging una sa galaw po at desisyon na ito ng mga kagalang-galang na mga miyembro po ng dalawang kapulungan ng Kongreso at maging ng Finance Department, DBM at ng Malacanang. Opo, kasi nga kitang-kita mo na doon po sa oral arguments at nang siya po ay tinatanong ng mga kagalang-galang na mga maestrado.
para bagang no choice siya siguro at that time. Pero mamaya, pag-uusapan natin itong sinasabi ng Presidential Communications Office, no, na ito daw po'y pag-aaralan pa daw ng Solgen para po sa sinasabing motion for reconsideration. Mamaya, tutunghayan po natin yung issue niyan. Dito ho kasi sinasabi ho ng mga ng ponente na aanhin mo pa ang mga tulay na yan o mga kalsadang yan kung may sakit at naghihingalo na ang inyong mga mamamayan. Kasi po, if you recall, sa pilit nilang pagtutuwid sa isang baluktot na katwiran para ho bigyan po ng sustansya at rason yung paggamit sa pera ng PhilHealth para ipatayo ang isang tulay na may pondo na naman na nanggagaling sa utang natin sa South Korea. At nandoon ang ikinakatwiran daw ay pakikinabangan po ang tulay na ito para ihatid yung mga pasyente sa mga ospital. Hindi ba masyado na namang yon? Di ba pilipit na gusto ho nilang ituwid? Insulto eh. Kaya nga din po sabi nga ng Supreme Court dito sa kanila pong decision, Oo. Na enough is enough. No more enough is enough. Why must Filipinos be forced to lie content with a dream when the law, nay, the Constitution itself commands this dream to reality? Alright, sa Ligang Batas Plus yung pong mga provision mismo ng batas mga kapatid kung saan ba dapat inilalaan ang pondo. Para bagang kontrata lang. Para bagang contractual obligation lang. Na kailangan matupad. Na kailangan sundin. So, ang kontrata ng gobyerno sa bayan sa pamamagitan po ng konstitusyon at kaukulang mga Republic Act. Kung ating maaalala mga kapatid, ano ba mga batas ang pinanggagalingan po ng dagdag na tulong para po sa pagpopondo sa Philippine Health Insurance Corporation? Anong mga batas po ito? Ito pong batas na nagpapataw ng karagdagang buwis para po sa mga matatamis na pagkain at inumin. Klarong-klaro po dito, ilang porsyento ang dapat na inilalaan sa PhilHealth. Ano pa? Ito pong pagdadagdag, ngayon di ho ba napakamahal na po mga kapatid ng alak. Dahil nga din po, ito po ay excise tax on alcohol products. Ito po yung sinasabing sin tax law. At dyan din po, klarong-klaro, kung ilang porsyento doon po sa matatamis na inumin at produkto, 80%. Sa alcohol products, 80%. Sa tobacco products, ganun din po. Klarong-klaro din po kung magkano ang dapat na inilalaan para po sa PhilHealth over and above sa subsidiya pa ng gobyerno. Nakalaan na ho mga kapatid mismo sa provision ng batas kung saan mo dapat dalhin yung pera. Ang ginawa nila, ginamit ito para ponduhan yung mga proyekto na ninanakaw ng karamihan sa mga mandarambong sa gobyerno. Andyan na ba siya? Kasi kung hindi, sasagarin ko na to. Sige na, ituloy mo. Kasi Kasi para maintindihan ninyo. mas napakinig sila. No? Sabi mo magnanakaw sa gobyerno. Ituloy mo. Habang papasok pa lang ang kakausapin natin. Yung pong mga manggagawa at mga professional, mga kapatid, na nasa nagbibigay po ng serbisyong medikal, serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Sinasabi nga po nila sa totoo lang, maliban sa 60 billion na kinalikot nila, na ginamit ho nila para ponduhan yung mga unprogrammed appropriations na napunta po sa mga proyekto ng DPWH na iyan, meron pa pong utang ang gobyerno magmula 2023 sa PhilHealth na umaabot sa halagang 255 billion pesos. At ngayong nga pong 2026, sa pagkakwenta po nila, ang dapat na appropriations ng gobyerno ay 147 billion
sa pambansang budget for PhilHealth kasi ito po yung sinasabi na projection sa nakukuhang buwis dito po sa ipinasa ng Kongreso ng mga panukalang batas na ito na nagpapataw ng malalaki pong bayarin sa buwis sa sinasabing sin products at maging matatamis na inumin at pagkain. Laging ikinakatwiran nila para sa kalusugan ng mga Pilipino na hindi po naman nangyari sa kakagawan ng mga taong ito. Ginagalit niyo si Chacha lunes na lunes eh. Anak ka ng pu. Naalala ko tuloy. Okay, Nung sige. lumabas pa lang yung kautusan at paulit-ulit mong sinasabi dito na unconstitutional yung gagawin nila. At ang dami rin nagsasabi na hindi nga nila dapat gawin pero tinuloy pa rin naman nila. Tapos ito tayo ngayon. Sige, so mamaya natin po tutunghayan Ay, nako. yung official statement po ng mga may pakana nito. Yun na Nagkakanya-kanya ho sila ngayong Poncio Pilato. Oo. Andyan na ba Hugas siya? ng kamay. Wala pa rin. Baka naghuhugas din ng kamay. Oo. Hindi. Baka naghihilamos na. Ganun talaga sa panahong ito. Lalo nitong weekend, paglabas ng desisyon, dumami ang naghugas kamay. Hindi ba? At saka may mga, Na mga tipong sinusunod lang namin kung ano nasa saad sa konstitusyon, mga ganyan. At saka ang matindi pa dito yung naglabas ng statement na ibabalik ng Pangulo yung susundin ng kautusan pero kanino rin naman galing yung pera. Di ba sa atin din? Hindi. Sino pumirma, mga kapatid? Sino daw ho pumirma nito? Na para bang hindi nila gawa ito. Oo. At sila din ang susolusyon dito. Okay, ito ho, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin dito ay 2024 budget. Tama? Yes. Binuo ang naturang budget noong pong 2023. Tama? Tama! Yes, sir. Yes, ma'am. Opo. 2023 BICAM. 2023 Congress. 19th Congress po iyan. Alright. Sino ho ang Finance Committee at that time in the Senate? Dahu. Sani Angara. Sino po ang Committee on Appropriations Chairman that time in the lower house? Dahu. Abay edi Dako. Zaldi ko. Dasaldi mo. Oo, Zaldi yung lahat. Okay. Sino po that time ang Finance Secretary? Dahu. Da Benjokno. Uy. Sino po ang Budget Secretary? Dahu. Di Amena Pangandaman. Guys, may budget na tayo, guys. Oo. Sino po that time si Ralph Recto? Dahu. Da pirma di BICAM report. Ralph Recto bilang miyembro po ng BICAM as member of Congress during the 19th Congress in the lower house. Sino-sino pong pumirma sa BICAM report na ito? Pero ang tanong, Mahaba-haba na. sinong pumirma ng final budget? Correct ka dyan. Sige, Sino mamaya. pumirma ng final Opo. budget, Mama? Israelito Torion, ang abogado po ni Senator Bato de la Rosa. Ang atin po nga dito ho ay pag-alam po lamang una, dito po sa kanila pong naging petition sa Supreme Court, di ho ba? Na kung maaari nga po ipahinto yung pag-aaresto po kay Senator kasi nga daw po dito sa balita na meron na to daw pong nailabas na arrest order galing sa ICC. Pero wala pa yung official copy. Ang sinasabi lang po, may kopya daw po ang ilang mga government official pero hindi official copy. At may report din po mga kapatid na siya daw po ay nasa Pampanga. Yes, baka kanina. naman nabili lang ng tosino o Oo. kaya longganisa. O kaya baka nandun sa farm ni Alice. Hinahanap si Teacher Rubili. Sa Tarlac yun. Ay, sa Tarlac pala yun. Oo. 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 At ito nga po mga kapatid, no, ito hong claim ng iba na sinasabi na bakit daw po laging absent o hindi na ho pumapasok magmula nang pumutok yung balita Nako. na siya po ay ipa-aresto umano ng ICC. So si Chacha nga nagtanong niyan kay Tito Sen, sabi ni Tito Sen, edi magreklamo ka. Pero sabi Pwede niya, daw kahit joke sino lang yun ha. magreklamo.
joke lang daw pero po yun. depende. Baka pag napagod ako nga ang magreklamo kasi para sa mga di nakakaalam, ang kita po ng senador ang buwan ng sahod. Salary grade 31, hindi po yan bababa sa 293,191 pesos plus Hindi lang allowance. yan. Hindi lang yan. Oh, yes. Yan. Yan, pamalengke lang yan. Oo, plus allowance po. Hindi po kasama dyan yung allowance nila doon sa mga komite na kanila pong hinahawakan. Bilang ikaw ay dating galing sa mababang kapulungan, magkano ba usually ang allowance? 25 years ago, hindi pa ganyan ang pinag-uusapan, girl. Kaya maganda rin, tanungin natin itong mga nandun nakaupo ngayon. Kung magkano ba ang mga pa-allowance. Oo nga. Sino ba magandang tanungin dyan? Oo, ha? Well, sana pumiyok itong mga itong makabayan. Oo, pati itong Pumiyok, pati itong mga sila, Sino? sila Ma'am Leila, sila Oo. Shell Jokno. Kung magkano ang pa-allowance Itong mga ngayon? akbayan. But usually ba? Magkano? Ha? Usually noon, dati. Naku, girl. Malaki. Sa totoo lang, dati wala pang salary standardization law. So, ibig sabihin, Wala pang salary standardization Standardization. standardization law. Oo. That time, kung saan po, ang sweldo sa pagkakaintindi ko during that time, yun lang pong basic pay ay wala pang 50,000 pesos. Sa pagkakaalala ko Oo, pero- kung tamang pagkakaalala ko, pag kunwari, hindi, ako may hawak ng isang komite. Magkano ba usually ang allowance per abay, committee? yan ang hindi ko alam kasi hindi ako nakahawak ng komite. Sayang naman. Yung iba Oo. dyan, komita Teka, chairman. kapag ba chairman ka ng komite, kada isang komite, isang rin yun, allowance. Hindi, yes. Oo, ganon. Yes, So oo. sabihin na natin, ano ba, ang bigayan ba ng allowance? Kada buwan? Kada Isang buwan. kada buwan? Oo. Sabihin mo na kada, mahirap magbanggit dito. Kaya nga, magtanong tayo doon sa Mahirap mga may, magbanggit, pero sa chairman ng mga komite. Pwede ko naman banggitin sa makakaalam natin ngayon. Oo, pero baka hindi na bale. Pero ang salary na yan na binabanggit mo ay based on the salary standardization law na meron pong mga level. Oo. Kung magkano ang tatanggapin, nakailan po yung step bago po tuluyan na po itong maiangat sa ganyang pong kalaking halaga. Plus po iyan. Kaya po siguro hindi naman magtatampo ang iba kapag sinabi natin na we deserve more. Yan, sabi nga po ng Supreme Court. Ang sa inyo pong pagseserbisyo. Ang problema ho kasi nga, hindi naman po lahat. Opo, kanila po kasi, they deserve more nakaw. Yan po Sila ang ang nangyari deserve dyan. more. Okay. Pwede ba ako Ano ba yan? magtanong? Ang tatakaw Tanong lang nyo. habang inaantay natin si Attorney Torion. Kapag Dati ikaw ay yata, chairman ng 30, isang... I think Bakit 30. kailangan may allowance pa? Hindi pa ba sapat yung sweldo nila? Ba't kailangan ng allowance? Huwag mo nga akong tanungin ng tanungin. Hindi, gusto ko lang naman malaman eh. Oo, Hindi, di siguro- ba tanong lang naman eh. siguro Tayo hindi. naman eh. Sige. Tayo, wala naman tayo allowance dito. Tanungin mo si Tayo, Risa basic Ontiveros. pay lang eh. Ay, oo nga. Tanungin mo oo. si Risa Ontiveros. Sino pa ang O tatanungin kasi si natin? Risa Ontiveros po ay isa sa mga pumirma ng BICAM. Yes, noong 2024 Hello? Sino-sino pa yan? Opo. Ito ho mga kapatid, ang mga habang tayo nakaantabay dito, pag hindi ito okay Dims, no problem, sabihin mo lang sa amin kasi Oo, no problema. gusto kong ibuhos itong sama ng Sige, loob. ibuhos Itong mo. isyong ito tungkol dito sa PhilHealth. Ito ho yung mga nag-aproba, mga kapatid, ng BICAM report ng GAA 2024 kung saan nakalagay nga yung provision na pinapayagan daw po na kunin ang sinasabing excess fund ng PhilHealth at ilang pang GOCCs gaya po ng PDIC. Nakakatawa nga ito if you recall sa ating pong ginawang mga episode ng Think About It, di ho ba? Nung sila po ay, kumbaga binabakbakan na dito, di nagpa-imbestiga sila sa PhilHealth, tama? Abay silang lahat galit. Silang lahat bagay, nanggagalaiti. Ha? Nanggagalaiti sila. At sinasabi na, bakit daw pinakialaman, etc. Hello? Kayo nag-aproba Alam niyo ho, talagang mga taong ito. Tingin talaga sa mga Pilipino, tanga Anak ka ng pu! Di ba? Tingin talaga ho sa atin, kayang-kaya tayong lokohin, di po Anak ka ba? ng pu! Ito lang po Opo. Ito po yung record ng BICAM Report 2024 ang mga pumirma. May mga siguro absent ito noong inilalako itong committee report kaya hindi nakapirma.
Opo, sa panig po ng Senado at sa panig po ng lower house. Ayan. Narito po mga kapatid ang nag-aproba ng BICAM report ng GAA 2024 kung saan po nang galing yung Provision. pagkuha ng pondo sa PhilHealth. At ngayon nga, may desisyon ng Supreme Court na ibalik nyo yan sa PhilHealth. Chairperson, Senator Sonny Angara, Senator Pia Cayetano, Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator Ronald Bato de la Rosa, absent. Ay, sorry. Noong time na to, present siya. Oo. Nakapirma siya, nakapirma. Yes. Senator Win Gatchalian. Senator Christopher Bongo. Senator Risa Ontiveros. Senator Maria Lourdes Nancy Binay. Senator Mark Villar. Senator Joseph Victor Ejercito. Tingnan mo kung may nakapirma o hindi. Meron. Okay. Oo. Senator Jinggoy Estrada. So, dun sa mga senador, walang pirma yung dalawa dito. Ba't kaya walang pirma? Sino? Hindi nga. Sino? Ang hindi Sino? nakapirma? Sabihin mo yung Ang hindi nakapirma para ay si klaro tayo. Senator Grace Po Okay. at si Senator Francis Tolentino. Yun ang mga sige. hindi nakapirma. Sige, may mga kadahilanan yan. Either hindi ho dumaan sa kanila o absent o ano man po. Basta hindi ho nakapirma. No? Hindi ho natin alam ang dahilan pero hindi nakapirma. Si Mark, tatahitahimik lang ba Si dyan? Mark Nakapirma? hindi nakapirma si Mark Villar. turuhin mo nga ang Oo. sinasabi ko sa iyo. Oo, si Senator Mark Villar. Ulitin natin Tatahitahimik lang eh. Senator Grace Po, Senator Francis Tolentino at Senator Mark Villar ay hindi po nakapirma. Okay, klaro po iyan. Sige, tapos... Sa kabilang banda naman po sa lower house, narito po ang mga pumirma. Chairperson, Representative Elizalde Co. Saldi mo. Muyan, Representative Stella Ruiz, Stella Luz Kimbo, Representative Ralph Recto, Si Ralph Recto. Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., Representative Manuel Manix M. Dalipe, Representative Ferdinand Alexander A. Marcos, the presidential son, Representative David J.J. Suarez, Representative Neptali Gonzales II, Representative Jose Joboy Aquino II, Representative Raul Angelo Gil Bongalon, Representative Eleandro Jesus Madrona, Representative Michael John R. Duavit at Representative Marcelino Libanan. O yun, yung pong kinatawan mismo ng minorya, pumirma, pabor po dito sa BICAM report ng GAA 2024 na inaprubahan po naman ratified by both houses of Congress. Ngayon mga kapatid, at that time, ang Senate President po ay si Miguel Zubiri. Alright, habang sa Kamara ho naman, ang speaker ay si Martin Romualdez. Okay, dyan ho tayo muna hihinto sa ating pong pagtalakay sa isyong ito. Hindi pa po tayo tapos. By the way, pinirmahan po ito ng ating presidente, di ba? Ang naturang budget, kung saan nga po nakasaad yung provision na iyon na kalikutin nila, pakialaman nila, kubrahin nila ang pera po ng PhilHealth at ng PDIC. Alright, mga kapatid, diyan po lamang tayo. Hindi pa po tayo tapos sa isyong ito. Ipapaliwanag pa ho natin to ng masinsinan nang sa ganon, matutuho tayo sa isyong ito kung gaano po tayo ginagawang tanga ng mga taong gobyernong ito. Pinaiikot-ikutan po tayo at ngayon mga kapatid, nakakadagdag pa ang kanilang mga reaksyon sa isyong ito. Nakakadagdag insulto. So, immaculate Nagtsatsaga, conception, kumbaga, Otso. Dami napakainam nagpapakasal. po ng petsa. Pag ganyan. Oo. Yan. Salamat po na marami. At muli po pagbati ng belated happy birthday kay Attorney B-Boy Malaya. Nagdiwang po ng kanyang kaarawan mga kapatid. Ano po? Noong pong Disyembre 6. Ngayon, Opo, may isang doktor po mga kapatid na nagmensahe sa akin at sabi nga niya, Ted, sa totoo lang, kami mga doktor, obligado rin pong magbayad ng PhilHealth accreditation. Taon-taon. Ang sabi po ng doktor na isa sa mga nakikinig sa atin,
Ako, Ted, kasi nga nag-retire na ako bilang dati akong plantilla, kumbaga regular siyang doktor sa isang government hospital. Dati-rati daw po, mga kapatid, ito po isinasagot nung ospital na kanya pong pinapasukan. Nung siya nag-retire, ngayon, obligado na siya. Magbayad daw po, sabi sa akin dito ha, ng 60,000 a year na accreditation fee. So 3 years daw po ang renewal nito. Yan ang sinasabi sa akin dito ng doktor na ito. Ngayon daw po, doon sa mga private practice, depende sa ITR mo yung rate na babayaran mo. Yan ang sinasabi nga nila. Kaya sila din po nagsasabi ngayon, opo, sa laki din po ng utang sa kanila po ng PhilHealth na ang tagal din magbayad sa kanila, bakit nga daw po ito ang nangyari? Na ang sinasabi po, ngayon ito pong mga akala mo kanila ang pera ng bayan, hindi, ibabalik namin yung pera na yan. Ibabalik sa ano nga pong pamamaraan. Ay, yun. Wala pong kaukulan na pagliliwanag. Yan ang pinakamainam dito, girl. No? Nahingiin natin sa DBM, sa Finance, sa Malacanang, yung specific na pinanggamitan po talaga ng pera. Kasi doon sa Supreme Court oral argument, isa sa mga inamin nila, yung tulay na mayroon na nga, kaya nga sila nasopla May tulay na po, may tulay na may pondo na, inutang pa natin. Doon daw po ilalagay yung part nitong kinuha na 60 billion. Kaya sabi nga ng mga maestrado, ba't mo poponduhan yan tulay na iyan? Ang katwiran pong baluktot, kasi nga daw po para maitawid yung pasyente. Anak ka ng... Di ba, girl? Insulto Anyway. O sige, tuloy mo. Birahe! Eto lang nga. Oo. Ito po kasi ako hanggang bukas tayo dito. Bago natin singilin itong mga... At least napahinga yung flood control. Dito muna tayo sa PhilHealth. Ito muna. Ito pong Presidential Communications Office, mawalang galang lang po, ay nagsabi during the weekend, and I quote, "We respect the decision of the Supreme Court. The Office of the Solicitor General will review the ruling and decide on the appropriate course of action to take, including the filing of a motion for reconsideration." Meron bang panayam dito si Mr. Dave Gomez? Kasi nang hinahanap ko dito, pero meron nga po siyang opisyal daw pong pahayag na nanggagaling sa kanyang opisina. Mawalang galang lang po. Ano po? Hindi ho ba ang inyo pong press release ay kaninyo igagalang yung desisyon at gagawin po noong pa daw po iniutos? Ganda ng papogi ninyo. Noong pa daw po iniutos ni Pangulong Marcos na ibalik yung PhilHealth Fund. Ano itong kasama yung pag-aaral sa motion for reconsideration? Ano yan? Kumbaga, talagang pinag-iisipan po ninyo mag-file pa ng MR dito? Anak ka ng po! Ay, nung nabasa ko ito, hindi ko malaman kung matatama ka, maiinis ka Hindi nyo patanggap? Yung katotohanan doon sa desisyon ng Supreme Court? Di po ba? Klarong-klaro na po, hindi po ba na ito po ay perang nakalaan sa kalusugan ng mga Pilipino hango sa koleksyon ng mga batas na pinagpapasa nitong mga mambabatas na ito at sakto yung probisyon kung saan pupunta yung pera. Hindi po ba? At dapat nga daw po hindi kinakalikot yan. Tapos sasabihin nyo, hindi. Posibilidad ng mag-file pa ng motion for reconsideration. Anak ka ng po! Hindi po ba sampal ito? Ako ba'y sabihin nila na, okay, ginagalang namin ang kautosan ng Supreme Court. Okay? At kami susunod rito. Yun po magandang PR. Ito ho mukhang talaga namang hindi mo na kinakailangan pa ng destabilizer. po! Hindi mo na kinakailangan pa dito ng ng oposisyon.
Panibagong self-inflicted po, mga kapatid, na injury sa panig po ng Panguluhan dito. Mr. President, pangilan na ba itong si Dave Gomez? Pang-ilan na ba yan? Pangilan na ba to? Hindi ko alam. Hindi ako Pwede bang, nabibilang. pwede bang sabihin natin next? Pangilan na to? Oo, hindi ko alam. Partner, Ha? hindi ko binibilang eh. Eh, Oo. Ang sin- binibilang ko lang kung ilan yung kinukuha nila sa atin. Eh di ba nga siniro ninyo ang PhilHealth noong 2025? Oo. Anak ka Kasi nga ng... marami pa daw pera. Eto pa Tsaka isa. dami daw excess funds. Ito pa isa. O Okay, sige. Ito po. Ito naman po yung official statement daw nitong si Ralph Recto. Oo, may Na official dati statement pong na. finance secretary. Pero congressman siya at BICAM member siya Noong time na na yun. pumirma dito po sa GAA ng 2024. And then siya po ang pumalit kay Ben Jokno. Okay? At siya po ang isa sa mga talaga namang idinedepensa itong naging maling gawin na ito ng gobyerno. Meron siyang ano dito statement dito. Basahin nga lang po natin. Anong sinasabi niya sa kanyang statement, girl? And I quote, Okay. "We reiterate that the executive simply complied with the congressional mandate under the 2024 GAA and that the DOF's role is solely in revenue generation and debt and deficit management. We believed then and still believe that the directive was a common sense approach to optimize government coffers without resorting to additional borrowing or new taxes." End of quote. Ako po, nung nabasa ko itong statement ni Mr. Recto, sabi ko, patay kang bata ka. Patay kang bayan ka. Kawawang bayan ka. Kapag ganyan po ang kaisipan at pangangatwiran ng isang executive secretary, Houston, we have a huge problem. Eh bakit ika ninyo? Sabi niya, we believe then and still believe that the directive was a common sense approach to optimize government coffers without resorting to additional borrowing or new taxes. Common sense daw po iyon. Common sense na gamitin mo yung perang inilaan ng partikular na koleksyon ng buwis para sa pangkalusugan pangangailangan ng mga Pilipino at gamitin mo sa mga proyektong questionable ng DPWH. Common sense. Common Nabibili sense ba po yun, ba Lola iyon? Ted? Kung ganun po ang common sense ng takbo ni Ginoong Recto, may problema tayo dyan. Kasi sa kanya po, common sense yun. Hindi ho ba, hindi mo na kinakailangan maging isang matalinong tao o Harvard graduate o LaSalle graduate o Ateneo graduate o UP graduate, di ba? Para sabihin po na mukhang wala sa sense. Yung klarong-klaro na pinaglalaanan ng pera. Kaya nga siguro ang challenge dito, sige nga, ilabas nyo nga yung listahan sa nyo ginamit yung pera. Yung pera na para sa kalusugan ng mga Pilipino, saang partikular niyong proyekto maliban dun sa tulay sa Guimaras? Nang magkabistuhan tayo kung ilan dito ang flood control project. Yan. Hindi po ba? Tapos sasabihin natin na hindi. Ibabalik namin. Pag nakwenta natin yung 60 billion na iyan at napunta yan sa DPWH projects na sinasabi nila Bryce and DPWH na umabot po sa 30 hanggang 50% ang komisyonan, mga kapatid. So ibabalik nyo sa amin yung pera 60 billion? Kumpleto ba yung 60 o may binawasan na po? Binawasan na po ng ninakaw na pera ng bayan. So yung binawas po na pera ng bayan na ninakaw, tayo pa ang mag-aabono.
ikaw na naman ang mag-aabono, ikaw at ako mag-aambag-ambagan para punuan yung ninakaw nilang pera. Ay talaga naman. Oh, well, partner, ang common sense kasi hindi common nowadays. Alam niyo po, ang Tama. kilala kong rekto na Claro ay si Claro M. Recto. Ba? Oo. With all due respect. Kayo naman, wag na kayong magalit. Ang Hindi ako nagagalit. Oo. Ako lamang po, mga kapatid, ay passionate sa isyong ito. Oo, tama naman. Kasi nga naman, mga kapatid, sa ating naitampok na episode ng Think About It, bakit ba madaling araw pa lang ang haba ng pila sa mga pampublikong paggamutan? At ang iba, mga kapatid po, oo, ay dun na ho natutulog para mauna sa pila sa kawalan ng pasilidad ng mga paggamutang pambayan. Bakit ho ba ang iba, mga kapatid, ay napipilitang mangutang para po sa kalusugan nila at ng kanilang mga mahal sa buhay? Bakit ho ba yung iba na pupunta po sa pamahalaan na paggamutang pambayan ay pupunta sa ibang pribado kasi walang MRI facility yung ospital? Bakit ho bang ang dami pong mga ospital ng gobyerno na nasa pasilyo ang mga folding bed ng pasyente? Bakit ho ba kulang sa gamot, kulang sa pasilidad, kulang sa pera ang ating pangkalusugan na budget? Bakit? Kasi nga ninanakaw. Diba? Ninanakaw. At bahagi po, mga kapatid, na pera nga para dito sana ay PhilHealth na kung saan pinag-interesan pa po nila. At ngayon, sila pa po nagsasabi na ito'y common sense. Por Diyos, por Santo, kapag ganito ang kaisipan ng gobyerno sa common sense, may problema tayo. Think about it. Well, kung isang Pilipino partner may common sense, ay alam na kung anong magiging reaksyon doon sa pahayag na yon ni Executive Secretary Recto. Kung may common sense ka talaga, Opo, ha? sa OSG, Kasi pwede ka magpanggap na may common sense ka eh. Pwede mong sabihin common sense yan, kahit hindi. Kayo naman, sabi naman nila, for 2026, ang budget ng PhilHealth, pinagmamalaki, pinagyayabang nila. Magkano? 113 billion pesos. Kasi nga, originally, 53 yan. Pinababalik yung 60 billion. So, 53 plus 60, magiging 113 billion pesos daw yan. Yun ang sinasabi. Ang Sige tawag po. nga nila dyan, boldest and most decisive budget ng PhilHealth. Ito ang sagot ko sa inyo. Anak ka ng pu! Yun. Ito lang po, no? O, sige. Sinasabi Tuloy mo. dito ng, itong sinasabi, mga kapatid, no? Itong sinasabi po ng, baka daw po mag-motion pa. Oo. I'd like to remind the office of the secretary, itong si Ginoong Dave Gomez, and the OSG, that the office of the Solicitor General is called the Tribune of the People. Maaring dito po sa kasong ito ng oral argument in the Supreme Court na obliga si Menardo Guevara na ipagtanggol ang posisyon ng gobyerno bagat kitang-kita mo sa kanya. In this case, mga kapatid, dito ho natin malalaman kung totoo ba na ang OSG ay Tribune of the People, because hindi ibig sabihin na ang OSG lagi sinasabi na abogado ng gobyerno, na sila po'y magtatanggol sa gobyerno, right or wrong. In several instances, the OSG took the side of the people. In several cases, ang OSG ay naging defender of the people. In separate decisions, mga kapatid, din po ng kataas-taasang hukuman, ang nagtanggol para sa bayan ay OSG. Dito magkakaalaman tayo, ang OSG ba ay para sa bayan o para sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Think about it. That's all. Ang uso daw ngayon, hindi na common sense. Common sense. Lahat daw kasi may presyo, kaya common sense. Ikaw naman, biniti mo kami. Akala namin hanggang alas 10 eh. Nagko-comment pa nga sila dito, biray pa more daw. Ted Filon, gusto mo bang basahin ko?